1611. Naalala mo pa ba ang storya sa likod ng numerong ito? Ang storya ng dakilang kasaysayan ng ugat ng ating pananampalataya. Kung paano sa utos at kapangyarihan ng hari ng Inglaterra na si King James I ay naisakatuparan ang layunin at pangako ng Diyos, ang pagkalimbag ng salita ng Diyos, ang King James Bible. Naalala mo pa ba kung paano sa loob ng 7 mahabang taon ay pinaghirapan ng 45 pantas ang pagsalin ng Biblia sa Ingles? Kung paanong pinag-ingatan at pinanatiling dalisay at puro ang Biblia sa pamamagitan ng ilang batas tulad ng Talmudic Rules. Ang batas na patunay sa pag-ibig at pagpapahalaga ng Diyos sa kanyang salita, ang sukat ng kabanalan, katuwiran at kadakilaan ng Diyos. Ang natatanging batas na kung saan masusing idinetalye ng Diyos ang kanyang dakilang paraan ng pagsalin sa Biblia, na maging ang klase ng tela na gagamitin, ang bilang ng bawat linya, ang kulay ng tinta ng panulat, ang korte ng letra at ang distansya ng bawat titik, salita at pangungusap sa isa't isa ay masusing binibilang at itinatala. At sa oras na ito'y hindi masunod, buong kasulatay kinakailangang sirain at sunugin. Naalala mo pa ba? O baka naman, isa ka na sa mga nakalimot? O di kaya'y sa hindi nakaunawa. At ang pinakamasakit sa lahat, wala nang pakialam sa salita ng Diyos. Kung nooy ang salitang God ay iginuguhit ng buong pagkatakot na sukat pinupunasan pa nila ang kanilang panulat bago iguhit ang salitang God, at nililinis muna nila ang kanilang mga sarili bago isulat ang salitang Jehovah. Ngayoy makikita nating ang salitang God ay tahasan ng ginagamit sa mga walang kapararakang ekspresyon, o kaya na may pinapalitan na lamang ng samut-saring letra na tila walang kabuluhan ang Diyos sa kanila. Ang Diyos na ipinaglaban ng ating mga ninuno sa pananampalataya. Naalala mo pa ba, sila na nagtiis sa lahat ng pasakit na dulot ng pananampalataya nila sa King James Bible. Sila na mga sinunog ng buhay, pinakain sa mga leon, ipinako sa krus, at lahat ng dumanas ng masaklap na klase ng kamatayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito'y wala pa ring humpay na sumamba at nagpuri sa Diyos. Naalala mo pa ba? Nakalulungkot isipin, ngunit
tila unti-unti nang nawawala ang paggalang ng karamihan sa salita ng Diyos sa King James Bible. Kung nooy ang Bibliya'y marapat lamang na bigkasin ang bawat salita ng buong lakas at kisig, nang sa gayoy maiwasan ang hindi sinasadyang pagdadagdag at pagbawas ng kanyang salita. Ngayoy tahasan naman ang pagbabaluktot ng tao sa Biblia. Samut-saring rebisyon ng Biblia ang makikita sa lahat ng sulok ng mundo. Ang NIV o New International Version, ang RSV o ang Revised Standard Version, ang American Standard Version, Good News Version, New Century Version, New Revised Standard Version, at maging ang New King James Version ay ilan sa mga patunay sa tahasang pagsasalangsang ng tao sa salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y hindi nakapangyari kung kanilang binalikan ang nag-iisang ugat ng tamang pananampalataya, ang tanging pananampalataya na patuloy na naninindigan na ang King James Bible ay puro at perpekto. Naalala mo pa ba ang storya sa likod ng numerong ito? Ang storya ng dakilang kasaysayan ng ugat ng ating pananampalataya, ang pagkalimbag ng salita ng Diyos, ang King James Bible.